Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, labanan ang fake news. Nako, hinahabol ng sariling anino ang administrasyon. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawadaan bayan ko sa naglalakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito may i-share lang po tayo mga kababayan sapagkat ang administrasyong ito po mga kababayan ay very much concerned about fake news. Dahil ba, ito tatanong lang dahil ba gawain nila kaya concerned sila about fake news? Ito mga kababayan, ito pong pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. So, sabi po dito mga kababayan, nung ano po to March 2, sabi po dito, kakambal ng kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Depende naman po yan sa binabato, mga kababayan. If you think, it's not true, edi paninira lang talaga yon or fake news nga. Pero kung may basihan naman yung ibinabato sa inyo, hindi mo yun matatawag na fake news, Kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayong mga mamamayan. Ang sabi nga natin, ang bagong Pilipino, yun. Yung mga bagong Pilipino daw mga kababayan, ay marunong kumilatis at sa tama at maling impormasyon. Kaya ngayong laganap na naman ang fake news at disinformation, dapat extra ingat po tayo sa mga nababasa natin online. Yon. Ano talaga sila mga kababayan, very concerned about information online. Bakit? Sa online lang kasi mga kababayan na ipapahayag, na ilalabas ng publiko ang kanilang sentimento patungkol po sa gobyerno, Dahil lang nga naman na pumunta ka pa sa Malacanang at sabihin mong, "Ops, teka, ito ang ano ko." Ngayon, it is very easy to comment, on whatever issue na meron po ang ating pamahalaan, mga kababayan. So, anong masasabi niyo po dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr.? Ako talaga ang gusto kong i-point out dito, bakit naman po sila magiging concerned about sa fake news if they are doing the right things, the good things, or the lawful things, Bakit kailangan po nilang maging concerned, mga kababayan, sa fake news? Kung alam naman nila sa sarili nila na wala silang ginagawang masama at yun nga, hindi mga kalokohan ang kanilang ginagawa. Kasi matatawag mo lang naman na fake news mga kababayan kung sinisiraan kayo Sa palagay niyo po ba mga kababayan, paninira ang ginagawa ni ng kampo ng PDP Laban? They're just nilalabas lang nilang totoo. 'Di ba? About dyan sa BICAM na yan. Sige nga, eto lang baka pinipili lang ninyo itong tinatawag nating eto kasi meron po silang panukala mga kababayan. Meron po silang gustong gawin. Pinag-aaralan po nila, Pagtatatag ng Social Media Regulatory Board, pinag-aaralan ng PCO para labanan ang fake news. Yan mga kababayan, Pinag-aaralan ng Presidential Communication Office ang posibilidad na magtatag ng isang regulatory body na magmo-monitor ng social media content upang tugunan ang paglaganap ng fake news. Ang kaso nga lang dito mga kaubayan,
Yung minomonitor nyo lang, yung mga DDS, no? How about po yung mga loyalistang vloggers, di ba? Baka magkaroon po tayo ng injustice dito. Bukod sa injustice po, magkakaroon po ng violation sa freedom of expression, no? Freedom of the press, no? Maglabas ng kanyang damdamin, no? Oh. Pinag-aaralan, sabi po dito ni PCO Secretary J. Ruiz, pinag-aaralan natin yan na sana magkaroon kahit papano, lalo na sa mabibigat na issue. Well, anyway, mga kaubayan, kung magiging patas lang sana kayo, maganda yan. No, talaga para ma-regulate na, no? Kasi minsan kasi nagsisimula rin sa inyo ang fake news eh. Di ba? Oh. Fake news ba mga kaubayan kung hindi nila tuparin yung kanilang mga pangako? Like for example, 20 pesos na kilo ng bigas, no? At marami pang iba. Yung pagsugod ng kapulisan sa KOJC compound na sinasabing walang dalang barel, di ba? Matatawag bang mga fake news iyon, mga kababayan? It is coming from the very own mouth of our president, mga karibin natin. No? Matatawag ba nating fake news ang mga yon? Kung ganun pala, ayusin nyo muna ang sarili nyong sistema bago kami, di ba, na mga content creators. Kasi mismo sa inyo nagsisimula ang fake news, no? Tayo nagre-react lang naman tayo sa mga balita, mga kababayan. So, ano sa palagay nyo? Kasi kapag ito, for example, ito si House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, sabi niya po, ito po ang balita, House Speaker Romualdez may apila sa presyo ng gulay. Pati gulay, abot kaya. Oh. Pag etong statement na ito hindi natupad, fake news ba ang matatawag natin dito? Kasi simulat sa pool, mga kababayan, hindi naman po pababa ang presyo ng mga gulay since na umupo po sila lahat, di ba? Hindi fake news po ito. That's why what I'm trying to point out, bakit kayo magiging concerned sa fake news, no? Kung ginagawa nyo naman ng mabuti ang inyong mga trabaho. Ibig sabihin lang yan, mga kababayan, parang guilty kayo, no? Para hindi lumabas ang totoo na wala talaga kayong ginagawa, you have to regulate only those, no? Na naghahayag ng totoo. Di ba? Kasi yung hindi naghahayag ng totoo, hindi niyo naman pinatawag dyan sa TRICOM na yan eh. Why are you so concerned about fake news, no? Kung freedom of expression yan eh, 'di ba? Sabihin pa nating nagsalita siya against sa government, it is her or his right, no? To say something, to criticize the government. Huwag kayong balat sibuyas, pati social media, isasama nyo pa. Diyan na nga lang po, nilalabas ng taong bayan ang kanilang galit, kung baga, di ba? Sa gobyerno. Bakit ngayon natatakot na kayo? Kaya nga nasabi ko kanina, hinahabol kayo ng sarili nyong anino, no? Because you are the one who is feeding fake news sometimes, di ba? Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Comment nyo na lang po ang mga opinion nyo dyan. Pero itong matindi, mga karibin natin, Ito, balita, mga kababayan. Pare na naman po. Caritas sa Philippines, bumoses sa impeachment ni Vice President Sara. The people are watching. Yan pong sabi, no? Nakiisa ang Caritas Philippines sa mga panawagan kay Senate President Jesus Escudero hinggil sa maagang pagsimula ng paggulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan, mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dito sa Caritas Philippines?
nagsalita na sila at they are in favor of the impeachment of a Vice President. Well, anyway, noon pa man, di ba, itong mga pare, no? It is an organization of priests, no? Hindi naman po lahat ng mga pare ay ganito, pero meron talaga, no? Mga kakampi nila Reza Ontiveros, De Lima, and at iba pa, no? So, grabe. Well, anyway, hindi po natin masasabi kasi ang INC naman nakialam din sila. So, kumbaga, yan, freedom of expression po yan, mga kaubayan. They can express whatever they want, di ba? Pero ang problema lang dito, kasi mukhang nasa maling side yata sila. Di ba? Oh, well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan, sa pakikialam ng mga pare dito po sa impeachment trial? Eh di kayo na lang din po ang maging prosecutor. No? Sa impeachment trial, magpasa po kayo sa pwede ba yun? Para mas marami na kayo, no? Eh, ganun rin naman eh. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto na nga, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Matapang na kinwestiyon ng isang dating opisyal ng Malacanang ang mga anyay fake news na ipinagkakalat ng kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito, isang mabigat na Yan ang sinasabi ko. binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko. Veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, Well, mga kaubayan, hindi daw matatapos ang termino ni President Bongbong Marcos Jr. Ayon po yan kay former President Duterte. Aba. Mukhang mataturn na yung table, mga kaubayan, no? Sabagay, sabi nga ni Manny Pacquiao, bilog ang mundo. That's why, no? Kung nakakapagnakaw man kayo ngayon, no? Hindi yan panghabang buhay, no? Baka ano ba ang reverse, no, ng pagnanakaw, di ba? Hindi pagkakulong, posible rin. Muelta naman si Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Duterte mismo ang nagtalaga noon kay Bersamin bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Pero ngayon, tahasan siyang tinawag ni Bersamin na isang one-man fake news factory. Itinanggi niya na papunta sa diktadurya ang gobyerno ni Marcos Jr. na anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Pero hindi ito pinalampas ng dating Chief Legal Counsel ng Malacanang. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, mismo ang administrasyon umano ang tunay na promotor ng fake news. Isa sa pinakamalaking halimbawa, ayon kay Panelo, ay ang pahayag ni Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad sa nangyaring 16-day KOJC siege. Napanood ng buong mundo dahil may mga videong kumuha ng mga pulis ay armado, armed to the teeth. Armed to the teeth. Meron silang mga dalang high-powered rifles kitang-kita sa video Pero nung tinanong si Presidente Marcos Jr. about it, sabi niya, wala namang armado doon. O hindi ba fake news yun? Pinanari Kaya pong sinasabi natin, mga kaubayan, why are they very concerned about fake news? Na sila rin naman ang may gawa. Bakit ganun? Para siguro ma-regulate nila yung mga sarili nila, mga kaubayan, no? Para magkaroon po sila ng guidelines, yung mga sarili nila. For not making fake news. ni Panelo ang misleading statements ni Marcos Jr. at Bersamin sa kontrobersyal na issue ng blank items sa 2025 BICAM report ng Pambansang Pondo. Ayon kay dating Speaker Bebot Alvarez, may 241 billion namanong inilagay sa 2025 General Appropriations Act na nakabaloob sa 12 blank items sa 2025 BICAM report. Hindi ba fake news yon? Kasi minimislead nyo ang tao, tinuturo nyo yung GAA na walang blanks. Talaga namang walang blanks yun. Ang merong blanco yung BICAM report na naging batayan basis
ng enrolled bill. Ibinunyag din ni Panelo na hindi umano totoo ang pinagmamalaking paglago ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Giit niya, isa lamang itong propaganda. Ang mga May experience man po natin kung palago ang ekonomiya, kaya hindi po nila maitatago yan, mga kabayan, di ba? Pag malago ang ekonomiya, hindi po magrereklamo ang mga ordinaryong Pilipino. Bakit? Pati sila, pati tayo makikinabang sa paglago ng ekonomiya, no? Kaya malamang sa malamang fake news nga yan, mga kabayan, kasi pag tinanong mo ngayon ang mga ordinaryong Pilipino, abay, ang hirap po talaga ng buhay. propaganda nyo, maganda ang ekonomiya. Pero anong katotohanan? Ang katotohanan dyan, hindi masawata ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Sa Correct. usapin ng kriminalidad, kinontra rin ni Panelo ang datos ng PNP na bumaba ang crime rate sa kasalukuyang administrasyon. Ano pa? Sabi nila, okay, yung illegal drugs na yan, wala yan, na-contain na natin. Hindi rin totoo. Nagkalat. Ang bayan ng saksi na bumalik with a vengeance. Sa issue naman ng Totoo. Di ba? Palakpakan po natin yan. No? Ngayon, ang dami-dami po nilang fake news na isinusubo sa ordinaryong Pilipino. But then again, mga kabayan, I think ordinary Filipinos are not believing this statement because tayo mismo nai-experience po natin on the grounds, mga kabayan, kung ano ang totoo. That's why, masasabi lang, ops, teka lang, fake news yata kayo kasi yung data namin dito. Data nyo. Pero dito sa grounds talaga, di ba? Nako, wag niyo ng ano, kayo talagang sa tama yan, mag-regulate talaga kayo ng ano. Pag-aralan nyo na magkaroon ng batas, no? Na i-regulate po ang social media so that, no? Kayo mismo ang sumunod sa guidelines kung ano mang guidelines ang gagawin ninyo. seguridad, iginit din ng veteranong abogado ang panganib na idinudulot ng pagdami ng EDCA sites sa Pilipinas. Inilagay sa panganib ang seguridad ng bansa kasi yung mga Amerikano na naririto ngayon sa atin, ang kalaban niyan ay ang People's Republic of China. At galit na galit sila sa ginawa natin at sinabihan tayo sa ating mukha. Kaibigan namin kayo, pero naglalagay kayo ng mga missile center ng mga kalaban namin para kami atakihin dito. Ay, hindi po pwede yan. Kayong unang babanata namin pag nagkakaputukan dito. Giit ni Panelo, ang isang diktador ay hindi sumusunod sa konstitusyon at sa rule of law. Isa ring patunay ang panggigipit kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment at ang panghihimasok sa mga political vlogger, online influencers at content creators na kritikal sa administrasyon. At kasabay ng pagunita sa 39 People Power Revolution, muling nagbabala si dating Pangulong Duterte. Ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po imuilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Tulpo gustong patahimikin ng palasyo. So yan, mga kaubayan, yan pala ang plano, to extend their power, no, mga kaubayan. Posible yan, no? Pero alam nyo, hindi na siguro mangyayari yan, mga kaubayan, sapagkat hindi po papayag siguro ang taong bayan na magkaroon ng extension. Buti sana kung extension na maganda ang buhay ng mga Pilipino, di ba? Kung i-extend mo lang din naman, no, ng ganito, napakahirap ng buhay, napakamahal ng bilihin. May extend mo kaya ang ganito? Pwedeng i-extend natin kung maganda ang buhay ng Pilipino, di ba? Yung hindi naghihirap, paangat ang ekonomiya. Sige, kahit diyan ka na habang buhay as long as ordinary Filipino ang nakikinabang, di ba? Hindi yung kayo-kayo lang ang nakikinabang. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po.
Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.